yung topic. Kaya wag kang mag-aangas ng sulat mo na pambara ko sa sariling lapis mo, di ka marunong magtasa. Bago ako mambati pag tambaboy at dito magkonsyerto, mamatay na lahat ng mga kumag sa gobyerno! Magdroga na lang tayo, anong kimi lang bawal yun? Tanga po pwede yun. Wala nang bawal-bawal boy sa hirap ng bansa. Tapos di pa nadala itong mga walang alam. Ang bilis nyong malinlang, mga wala kayong kokote. Ang bagay sa inyo ay hampasin na lang ng bote. Kasi tang inang yan, wala nang bago. Ano, bulag-bulagan lang na parang mga gago. Tuluyan ng tinatanggap ang bawat pagkatalo. The speed on the street! From Battle League Avenida event! Huling laban ng gabi, speed, magingay! Sumunod nga pala sa Millions, Heartbeat. Yan ang B-Rabbit Clothing sa Gispan Super Club sa pagpapahiram na ng venue. Sa Goodwear Collective at sa Hardwood Sneaker Beast. Sa kanod ko, galing pang tondo, magingay para kay pari! Shoutout nga pala sa asawa ko, Miss Irish Ann Celestra, at sa anak ko na si J. Rich Celestra Garque, pati na rin sa mga kapatid ko na si Janine, John Ray, at ayun na sila. Sa kaliwa, galing pang Marilao, magingay para kay Scooby! Tang ina ako ay papatay ng mongoloid na bata. Pagkabaril ko Charlie Kirk at sa leeg ang tama. Ha, Piniling ba ko na rin para si Scooby? Larang para kay Scooby, pakinggan! Oras na naman, ala sa isip ko to. Oras na naman ng iyong pag-alboroto. Okay, game? Game! Teka, bago magsimula. Ano, game? Isa pa? Game! Yo, bago ako magsimula, may gusto lang akong pasalamatan sa nasa itaas. Salamat at wala akong ganitong klaseng kapansanan. Lahat kayong mga bulag, mga abala sa daanan. Ang sarap yung pagtatadyakan kapag kayo'y paharang-harang. Hindi na bago kung sa mundong to kayo ay mabawasan. Kasi kayo yung kahit nasa sidewalk, dapat lang sinasagasaan. Real talk lang. Real talk lang. Kasi masyado ako nang naghihirap. Kaya dapat sa'yo masagasaan ng biglang harurot na Montero. Kaso wag na lang. Kasi kahit sa pinto, hindi mo makikita si San Pedro. Binuhay ka ng Diyos, puta, para lang magdusa! Imbis na blessing nung sinilang ka, tingin sa'yo parusa! Masyado kang alagain, kaya iniwan ka ng mama mo. Sumisip-sip ka lang ng gata sa burat ng papa mo. Madalas ka pang ginagahasa, pero wala kang magawa kapag siya ay nalalasing, kinakantot ka sa mata. Isa kang malaking kawawa. Di mo man lang nakanasan na sa nanay mo dumede. Kasi iniwan ka na lang na parang bato kay Duterte. Tayo na mo! Isa kang kupal na kulang-kulang. Tayo na
pogi kaming lahat, ang kaso lang ikay bulag madaya. Mananaig intrusive thoughts ko na hindi ko maiwasan. Kahit pakiwing kita, hindi mo malalaman. O bakit hindi? Dito to? O sige, ilan to? O lol, wala ka neto, tawag dito ay 1,000. Kasi puro lang bariya nalilimos mo sa lansangan. Minsan kang naging palaboy na may malala na trauma. Binubugbog ng sindikato pag hindi nakakakota. Pues mangyayari ulit to at sure akong ikay nasanay. Pero malala pa to sa paano kami nagtrato ng iyong tatay. Mangingitim ka sa pasa pagkat mambubugbog ay all in. Oo, mas mangingitim ka pa daig pa yung bangkay ni Kobe. Hindi mo alam yung nangyayari kung hindi ididikta. Merong katulong na alalay sa kanyang pagtitimpla. Kaya wag kang mag-aangas ng sulat mo na pambara o sa sariling lapis mo di ka marunong magtasa. At ang talunin ako, boy, wag na wag kang magtangka kahit di mo alam itsura mo, ikay magtatanda. Naliligaw na ng landas bawat paa mo sa paglakad. Papunta ka pa lang pero di mo alam saan ka nakatapak. Bigyan mo ako ng rason para matalo mo sa laban. Pangina mo. Bigyan mo ako ng rason para matalo mo sa laban. Pangina mo. Pangina ba yung sulit ko dito? Tanga, bakit ako matatalo? Sa kalaban kong mahina, tulad ng rason tsaka nangyari, wala kang nakita. Walang banat! Painggan! Bawi! Minamaltrato daw ako ng tatay ko. Tanga, di nananakit yun. Sobra mong bobo. Grabe ka talaga. At least ako may tatay, ikaw mag-isa na. Tanga. Tapos, bigyan ko daw siya ng rason. Para lang daw matalo. Oh, di ba nga nag-joke ka? Eh di yun ang rason, gago. Bago ako mambati pag ng baboy at dito magkonsyerto, mamatay na lahat ng mga kurap sa gobyerno! Siya nga pala si Scoopy, ang kalaban kong gabunan. Isang aswang na mataba, walang leeg at lalamunan. 3 patong yung batok mo, kaya sarap batok-batukan. Pag maliit lang yung bahay, hindi ka kasya sa pintuan. Napanood ko yung mga laban mo, puta, bigla akong sininok. Nagsisituloy ako, sana hindi na ako nanood. Maganda naman yung boses mo, talagang swabe yung tunog. Sa katunayan, ang galing mo. Ang galing mo pumiyok! Gago! May naalala tuloy ako nung marinig ko boses neto. Ganyan na ganyan pumiyok nung bago ako si Pistolero. Napapaisip ka na ba bakit sa kanya dumiretso? Ang dahilan at ang sagot ay mataba kayo pareho. Sa mga nagdaan mong battle, pre, nakakapagtaka. Bakit kapag bumibira, may pabangga-bangga ka pa? Dahil lang ba sa pag-reflex ng katawan mong mataba? O baka yun lang talaga ang iyong kayang magawa? Kasi ako, sa totoo lang, hindi nakikipagbanggaan. Wala rin ako mga panlito, desperado na galawan. Ang tanging bitbit ko lang, diskarte na pambaliktaran. Sabihin ko lang na payat ka, lahat na sila magtatawanan. Kasi kung di nyo na itatanong, artista to sa Viva Max. Partida to, alam ko yan, di ko man nakikita parts. Nung minasahe ko nga to, sobrang lambot, hindi siya hard. Sa sobrang payat mo, bagay sa'yo, damit na triple extra large. Hindi ba kayo nagtataka bakit Scoopy pangalan nito? Bakit? Pues kung hindi nyo pa alam, sasabihin ko yung sikreto. Hindi lang to gawa-gawa, di lang basta kwentong barbero. Pag kumain siya, 2 takal lang. Pero yung takalan, kaldero. Marami nang naiinis dyan sa pambobo mong galawan. Sa dami nang naghahanap, sa totoo lang nagtago nga yan.
Hindi sana kayo nahirapan kung ako'y tinanong nyo lamang, kaya hindi nyo siya matuntun, nandun siya sa Babuyan Island. Kahit na puro patawa yung mga linya ko mabenta, ganitong aspeto ng digmaan ang hinahanap ko sa gera. Kaya kong makipagbatuhan ng sulat letra sa letra. Pampagulo ka lang dito ako, pambato sa eksena. Pasok lahat ng mga tira, mga bara ko ay all in. Hindi ka makakasabay kahit yung bilis mo, wala job ring. Alagad nga pala siya ng batas. Kilalanin nyo mga bossing. Siya si Police Senior Inspector, Scoopy Makabonjing. Game? Game! Tinawag niya akong mataba kanina, tol. Wala ka na bang ibang maisip na pambuga? Eh siguradong mas gugustuhin ng bawat isa dito maging mataba kaysa maging kagaya mong bulag! Ano? Tangina, puro baboy angle ka? Kayod ka? Tangina mo, baboy ka din naman eh. Tangina mo, tiyan mo pre, oh, ayan oh. Dapat, chat ko. Tangina kasi neto eh. Okay, game. Bago ako magsimula, babanggitin ko lang yung ender ko. Ikaw yung nakabulagta. Okay, game. Sa kada pre-battle interview niya, lagi niyang sinasabi na titirahin daw ng kalaban yung pagiging bulag niya. Abay, gago na pa bang aasahan mo? Malamang bulag ka, syempre yun yung titirahin ko. Kasi ganito yan. Yung kapansanan mo lang ang tanging gamit-gamit mong sandalan na kapag wala kang bars na pambulag, nawawalan ka ng sandata. Kasi hindi ka magaling. Kahit sumunod ka pa sa oras. Alam mo kung ano yung tingin ko sa'yo? Nagrarap na Among Us. Kasi ngayon lang uli sila nakakita ng taong may depekto na kayang mag-rap tapos sumabay sa tempo. Pero pag hinimay mo naman ang linya, parang nasa kiddie pool kasi ang babaw bawat verso. Pangangaral ang dala niya, yan aking inference. Puhunan niya yung kapansanan sa madla may interes. Kaya di na ako nagtakang nakakakuha ng papuri ka sa ganitong aspeto. Panay pautang ka ng awa at ang tubo mo respeto. Kaya wala akong respeto sa kagaya mong sa respeto kawatan. Puro mata mo round one coat, maranasan mo ang pagtawanan. Ginagasgas yung anggulo ng di na daw siya talaban. Panibanggit ka po lang nga itong insecure sa katawan. Tapos, basta may kamay, tsaka paa, puta sa hamon, papalag. Eh kung putang ina mo, what if bigla kitang sinapak? O kaya sinaksak? Hindi mo alam na battle rap to, kaya puro ka paawa. Puro setup na ang punchline. Ako yung isang malaking kawawa. Kaya putang ina mo! Sa battle hindi ka pwede maging killer. Mangwasak ka, hindi ka motivational speaker. Pilit yung gigil, pati angas. Tapos sa battle, minsan pumapadyak yan. Feeling niya siya'y may panggulat. Eh kung putang ina mo, bigla ka ng batuan. Ni hindi ka maka-eye contact, tangin nito eh. Ni hindi ka maka-eye contact, wala kang gesture, pati movements, pilit mo na lang ini-spit out loud. Kasi pag may body movement siya, ang binabattle niya yung crowd, wag kang ma-distract, putang ina ka. Tapos, umaasta pang bayolente. Sa gun bars niya na minsan siyang kumapit. Tanga! Di porket nakahawak ka marunong na gumamit. Feeling brutal itong tangang hindi sanay sa kasintahan. Pag ikaw yung school shooter sa Tacloban, ang dali mo lang ikutan. Pag ikaw yung namarel, ikaw lang rin magdadala sa iyong sarili sa grave. Mataas pa dyan sa mo mag-suicide sa suicide rate. Total may camera, may viewers, saksi ang madla, pati ang bawat pangkat na magbaril ka sa sarili parang Ronnie McNutt. Sige, ngayon ka magpanta sa taong laging may dala. Walang kaba, walang baka pagkat nakahanda. Sa akin ka magtatanda, di ka para dumapa. Kung umpisa pa lang ng round, ikaw yung nakabulagta. Ayos ah! Ang galing mag-rap! Ayos! Ang galing niya talaga! Talagang nagtutudo! Umikot pa talaga siya! Parang bakang na kayo ko! Puta, nagkasya ka dun! Lumaan ka pa sa likuran! Gago, pag may natamaan ka dyan, mapapagamot mo ba yan? Yung itatanong ko sa'yo sa round 2, pawang katotohanan lamang. Di ba hindi mo matanggap nung tinalo ka ni Hypeman? Kahit ako sa puntong yon, lubos-lubos panghihinayang. Ang kaso pre, mali mo rin, paus ka kasi nung sumalang.
Kahit ako siguro yung italaga bilang hurado, mapapaisip kung paano ba kita ipapanalo. Kahit maganda yung tula at mga barang ginawa mo, wala yan sa'yo lahat ng yon kung lalamunan mo palyado. Huwag kang sasalang pagpaoso pag ikaw ay nakabatak. Sa ginagawa mong yan, ikaw rin yung napapahamak. Itinaya mo ng lahat para sumakto lang yung banat. Kaso parang karagatan, yung kapalaran mo, maalat. Palagi mong pinagyayabang na ikay taga Bulacan. Yan lang ba ang iyong paraan para sa laban lumamang? Pues hindi rin yan uubra kung ang usapan utakan. Kasi kahit comfort mo to, ay uuwi kang luhaan. Kakalumpitin kita ng matanggal pagkahilaw. Bubugbugin at itatapon papunta sa Marilao. Kahit nandyan si Plaridel, wala kang tsansa na manalo. At pag sumubok magpilit, tsak malolos ka sigurado. Bubustosin ko to ng todo hanggang umiyak at magwalayan. At pagkatapos, igagapos, gamit taling may kawayan. Pasasayawin sa obando hanggang mangawit ang tadyang. At pag hinang-hina ka na, lulunurin sa Angat Dam. Sa North Sagaray ka mamamatay, talagang malagim ang mangyayari. Kakarnehin gamit lagare, papuputukan pa sa Bukawi. Malinis pagkakaligpit ko, walang naiwang evidence. Napatay kita agad sa aking Bulacan reference. Yan lang ang kaya mong gawin, walang pinapakitang bago. Pero hinigitan ko pa yung pinakita mo sa tao. Sinabayan kita sa lahat, pati yung level mo, binaba ko para patunayan sa'yo na madali lang yung ginagawa mo. Pag nakalimot na si Gago, tamang freestyle na lang, mahina. Tuturuan ko ng leksyon itong mayabang na pabida. Itodo mo na yung paandar at walang kwenta mo na tira. Magkita tayo sa round 3, magpersonalan tayo iha. Personalan pala, putang ina ka. Tangin na neto no? Sobrang madaya. Sobrang dali mong makakalusot. Pag natalo kita, partida pa. Pag natalo mo ako, yung karir ko lulubog. Pero ito seryoso. What if si Parin nakakakita na? Nakakakita na as of this moment. Sige, ganito. Kasi yung rebat niya kay Sinodya na maganda daw, asawa niya akong boses lang, maganda na. Sinigaw ng walang preno, di ka man lang nagminor. Total meron ka ng mata, sige sabihin mo maganda si MacGregor. Di ba? First time mong magkamata, feeling mo ikaw ay olats. Tangin na kalalaking tao, tapos yung asawa niya si Jonas, banlag. Pero ayoko na ng asawa, Angels. Pag-usapan na lang natin yung pagiging masahista mo. Ngayong ikay nakakakita, for sure, yan ay di mo nabit. Kasi nung di ka pa nakakakita, nakakapanlamas ka pa ng puwet. Di ba? Ngayong nakakakita ka na, mawawala dedikasyon mo, lalong-lalo na ang puso. Kasi nung di ka pa nakakakita, nanlalamas ka pa ng suso. Pero at least, nakakakita ka na. Diba? Nakakakita ka na. On point. Makikita mo na kung gaano si Hot Sauce ka tomboy. Tsaka pag bumiyahe ka mag-isa, madali ka ng lalarga. Tsaka makikita mo na rin yung dilaw na larva. Asan na yun? Ayun, dilaw na larva. Pero nakakakita ka na. Diba? Nakakita ka na. Yun ay ox din. Kasi makikita mo na ako ngayon kung gaano ako ka-bonjing. Tsaka madali ka na makakasulat tungkol sa pisikal na katangian. At madali mo nang matatama ang mga di sadyang kamalian. At ngayong nakakakita ka na, ordinaryong AMC ka na lang. Pag nag-tryouts ka sa ibang liga, balik ka sa simpleng nilalang. Kasi si pa rin nakakakita na. Tawag doon ay himala, pero di rin katagalan, di ka na rin nila kilala. Kasi wala nang dahilan para pag-usapan ka. Lumabas na yung mata mo na matagal nang nakatago. Ibig sabihin yan, wala nang espesyal sa'yo na trato. Walang simpatsya, wala nang bias. Mawawalan ka rin ng views, special treatment, pati hype, lalong-lalo na excuse. Wala nang catchphrase, tagahanga, pati yung nabuo mong image. Pagkat mapapanood mo na lang lahat ng yan doon sa replay.
Wala nang moment na tatatak gamit sarili mong depekto. Di hadlang ang kapansanan, kaso lang ng epekto. Sige, lumaban ka ngayong wala ka ng dantay. Madali ka nang matutumba ngayong wala ka ng saklay. Ano? Okay ba? Okay ba? Yeah! Rapper ka ba talaga? Puta sa ang banda kung ang bukang bibig mo lagi kapansanan mong dala. Parin! Magpakita ka ng bago! Di yung sa kada rounds mo, iisa lang gamit-gamit. Di porket may aral ka sa pangalan, sa kada rounds mo, sarili mo ang laging pain. Wala nang kakagat pagkat ubos na ang dahilan. Ito'y MC versus MC at walang kaibahan. Mula sa kapansanan, pagkatao, akin niyang ina-analyze. Parang vocals na malakas sa beat na gawa kitang inormalize. Bukod sa pagkatao mo, pati battle rap career mo ay ngayon nalulubog. Tinahi ko na pati butas ng karayong san ka pa makakalusot. Pangatlong banat pare no? Magpakita daw ako ng bago. Sabi na itong gago. Ayan ang bago. Bago lang pumangit yung mukha mo. Tapos, sabi niya, makakakita na daw ako. Aba, tarantado tong Diyos ko. Alam mo, yung pagiging nakakakita, parang ikaw lang sa magulang mo. Hindi kita gusto! Di ba sa mga laban mo, sa panggagago ka nasanay, mga tiradang personalan at sagad na pagdadamay, pwes tutuldukan ko na yung mga balak mo at pakay. Ako'y matadero na bulag, ikaw yung baboy na pangkatay. Sa mga sasabihin ko, malamang hindi mo tumakaya. Baka biglang matulala o di kaya mapaluha ka. Kung di mo pa rin maintindihan, hayaan mong ipaalala ako sa iyo ang mga bagay na meron ako, pero wala ka. May trabaho kahit paano bilang simpleng masahista. Nangangawit na likod at balikat gumiginhawa. Sa kamay kong paghumagod, tanggal pagod pambihira. Mabasa man ang ulan sa pag-uwi basta kumita. Sunod naman sa listahan, yung mahal kong asawa Chong. Todo suporta sa akin kahit nasaan pa humantong. Bigay siya sa akin ng tadhana. Di lang basta nagkataon. Ang masakit sa part mas kupit, tang ina mo, wala ka nun. Kasi sa totoong dahilan, ulila ka na bro. Kung buhay man magulang mo, walang pakialam sa'yo. At sa ama't ina nito, pakinggan nyo ang linya ko. Tama lang yung desisyon nyong, pinabayaan nyo na to. Ay sus. Alam kong di kayo nagkulang. Pinalaki nyo siyang mabuti. Kaso imbes na tumino, naging rebelde, naging bully. Sa pagdating ng panahon, makukulong siya at mauhuli. At sa loob ng bilangguan, tatakalan tong si Scoopy. Paglipas ng 5 taon, ikay biglang makakalaya. Pero hindi ibig sabihin nun, may bago ng pag-asa. Kasi pag uwi mo sa inyo, agad mo na maaalala, mabuti pa sa bilangguan, tol, marami kang kasama. Masakit bang sa pandinig yung mga bara kong nilatag? Pag uwi mo sa inyo, huwag kang masyadong mapanatag. Pagtapos ng huling hapunan, huwag kang mahihiga sa papag. Sapagkat sa pagtulog mo, bangungot ang siyang babagabag. Di ba ito yung gusto mo, yung tipong pang walang hiyaan? Sige, idamay mo lahat kahit wala nang kinalaman. Walang pake kung masaktan ka o kaya mapanghinaan. Walang magsasalba sa'yo pagkat nag-iisa ka lamang. At bago ako matapos, gusto ko lang ipaalam. Kahit manalo o matalo, sa akin ayos lang naman. Kung talunin mo man ako, sus, hindi na mahalaga yan. Pero kapag natalo ka, mag-isa kang magdadamdam. Boss Bayag. Mas bayag. Okay, maging isang best para sa laban na yun, no? Yeah! Ang boto ng Orado, 3-0. Maging para kay Scoopy.
Shoutout sa dalawang kasama dyan. Shoutout sa Kayatsos, nagbibideo ngayon. Shoutout kay Boss Bayag. Shoutout sa 903 Collective, tsaka sa Doretri. Happy birthday sa tropa ko. From 1430. Boss Bayag. Parin, shoutout. Shoutout pa rin. Shoutout ka ulit sa sa pamilya ko dyan sa Tondo, sa asawa ko, Miss Irish Ann Celestra, at sa anak ko, si J. Irish Celestra Garque. Sa tropa ko si Jake Chuso, shoutout din. Tapos pati dun sa lola namin kay Lola Vicenta. Judges. Yo, Jigs ulit, High Class Entertainment, Unit G. Yun pala. So, kilala nyo naman ako paano mag-judge. 1, pinakamababa, 10, pinakamataas. So, round 1, 9, 8 in favor of Scoopy. Kung nag-tie sila, parehas kung gusto yung style. Round 3 talagang binadibag niya. Ang ganda. Kumbaga, ang ganda nung ginawa niyang storyline eh, parang ninormalize na nga eh. Wala, yung parang nakakakita na yung kalaban niya. Ganun niya tinira. Goods yun. Binigyan ko siya 9.5 doon. Tapos hinihintay ko yung mga parang mamimersonal daw siya pero medyo doubtful ako dun sa mga pinaggagawa niyang reference para kay Parin. So, yun. 10 is to 8 lang. Panalo si Scoopy. Round 1, Panginoon, butok. Round 1, round 2, binigay ko kay Scoopy. Tapos round 3, binigay ko kay Parin. Yun yung pinakamalakas niyang round. Props kay Parin. Magaling siya magsulat. Nasa metro siya. Magaling siya mag-multi. Pero mas dumidiin yung suntok ni Scoopy from round 1 to round 2. Pero pinaka-solid na round 3 ni Parin. At shoutout kay Parin. Early bird siya dito eh. Mahiya dun sa mga taong di sumisip. Yeah. Tinalo ko yun ng Takin mo, Jason. Tsaka yung nagbaba ko. NJO. Side of the cross muna na Scoopy yun. 1 at 2. Yung 3 medyo dumikit si pa rin, pero Scoopy pa rin yun. Ayun, malinaw, Scoopy.